Mga boss, bale may ginagawa tayong Ford EcoSport ngayon mga boss. At ang gagawin natin itong mga boss is hard PMS. Kung nakikita nyo mga boss, ito po yung mga pyesa na dapat nating ikabit. So papalitan natin ng timing belt, thermostat, saka itong drive belt ng alternator at saka ng aircon. And then itong gamit lang. Saka itong reservoir ng coolant, brake shoe, and then brake pad mga boss. So ang brake pad na gamit ko is Prima disc brake pad, at saka yung brake shoe naman is Power Plus. So step by step mga boss is ituturo ko sa inyo. So ngayon mga boss is nagpapalit ako ng brake pad mga boss, and then naikabit ko na ito. So ipapakita ko sa inyo doon sa kabila kung paano ikabit ang brake pad. Mga madali lang naman mga boss, pwedeng kayo na lang din ang gumawa, hindi na kayo tumawag po ng mekaniko para ipagawa mga boss. Siyempre dito tayo nag-jack. And then mga boss, pag nagtatanggal kayo ng gulong, mas maganda kung mayroon kayong pang depensa. Halimbawa bumigay itong jack na ito, is secure pa rin kayo. So ayan, dito ko nilagay yung ating jack stand. And then mga boss, sa pagpalit ng brake pad mga boss is una tanggalin nyo lang to, itong spring bar na ito. Yan, madali lang naman tong tanggalin mga boss. And then mga boss, meron itong switch on na natin ilaw ng camera. Meron ito ditong bolt, dalawa, 15 mm. Bale ito mga boss, din sa baba din meron din bolt 15 mm. So tanggalin nyo lang mga boss. So ayan mga boss, natanggalan natin. And then bago natin tanggalin mga boss, mas maganda kung tanggalin nyo itong bolt na ito na holder ng kanyang flexible hose. So ito ay 10 mm lang. So naluwagan ko na ito mga boss. So tanggalin lang natin para ma-stretch yung ating brake caliper. Okay. So ayan mga boss, tanggalan natin. So maganda kasi kung tinatanggal to para mahilan yung pataas yung ating brake caliper. So tanggalin natin ang brake pad mga boss. Yan, madali lang naman siyang tanggalin. And then ito, hilahin lang natin to. Ayan mga boss, tanggal na siya. So dito lang sila nakakabit mga boss. Hilahin lang natin pa ganyan, matatanggal na. And then tulak natin tong brake piston ng brake caliper. So mga boss, kapag matigas mga boss, maganda is luwagan na lang natin tong bleeder ng brake caliper. A few moments later. So ang gamit kong grasa mga boss is high temp grease. So okay lang din naman na ordinary yung ilalagay yung grasa dito, kasi hindi naman mainit ang portion na to. So konting-konti lang mga boss. Yan, parang ganyan lang. And then ito din, lalagyan natin ng konting grasa, pang padulas lang. Yan lang mga boss. And then pasok natin ito mga boss dito sa butas na to. Baliktad. Ganyan.
Ito na yung bago natin mga brake pad mga boss. And then kakabit na natin. So sa pagkabit nito mga boss is ganyan yung position niya. And then mayroon to ditong parang kanyang tawag ito bar para mahigpit siya, hindi siya aalog. So dito natin pasok sa butas ng piston ng caliper. So alog-alogin na lang mga boss. Pwede rin natin na tulak natin ng konti itong bar na to. To dito sa sakiran to. Yan, so pumasok na mga boss. And then yung isa naman, ito madali lang itong ipasok. Ganyan lang. And then ganyan. So yan mga boss, tapos na tayong magpalit. And then ikakabit na natin. So madali lang pagkabit yan mga boss. Yan, ikakabit ang dalawang bolt na 15mm dito sa likuran. So ayan mga boss, nahigpitan ko na yung 15. Yan, nahigpitan ko na itong 15mm na bolt. And then doon din sa baba. And then ito naman mga boss, ikakabit na natin ulit. So ito yung bolt nya. Ayan, so higpitan natin yan. And then ito rin mga boss, kakabit na natin to. Pareho daw ba yan? Wala na yung pas. Kasi yan sinususumpor ako sa ipon. So, parang mag-impas. Kung mag-impas ako. So, madali na naman to ikabit mga boss. Pasok na natin to ulit. Ayan. So, ayan mga boss. Orang ke no. Radara. Tira. Okay, butang deh. So, ayan mga boss. Tapos na nating kabit yung bagong brake pad. And then, ipump natin doon sa kanyang brake pedal para mag-setting na ang kanyang piston ng caliper mga boss. So ayan mga boss, pump na natin. Sa unang sipa natin mga boss is malalim yan. And then next na sipa is ayan, mababa. Hindi na natin kailangan boss, mga boss na mag-bleed pa. Ayan, so kumakapit na. So hindi na rin natin kailangan na paanda rin mga boss. Ayan. And then check nyo lang mga boss yung kaniyang reservoir kasi expected natin na kulang na yung kaniyang reservoir ng brake fluid dahil tumagas yung kaniyang brake fluid doon sa kaniyang bleeder ng caliper mga boss. So yan mga boss, after natin na makabit lahat mga boss, itong talsik ng brake fluid mga boss is nagkukos ito ng kalawang. So dapat is basahin natin to ng tubig para yung mga metal na talsikan is hindi kakalawangin. A few moments later. So mga boss, tinanggal natin ang kanyang brake drum para makita natin yung kondisyon ng kanyang brake shoe mga boss. So sa nakikita nyo mga boss, makapal pa ang kanyang lining mga boss. So almost 6 years na itong sasakyan mga boss, pero makapal pa yung kanyang lining. So hindi kasi ito laging ginagamit sa long ride, sa pang-opisina lang mga boss. And then malapit lang din ang bahay nila, so hindi masyadong naubos yung kanyang lining. So sukatin ko mga boss ang kanyang nasa mga
4mm mga boss yung kapal niya. And then ito yung bago niya. So 4.8 mga boss. So ibig sabihin 0.8 lang yung binawas ng kanyang lining. So ito is original pa, hindi pa napalitan mga boss. So sinabi ko to sa may-ari na okay pa ang kanyang lining. So napagdesisyon na namin na hindi na lang muna namin ito papalitan mga boss. Bale ito is itatago na lamang ng may-ari ito mga boss. And then sa susunod siguro mga tatagal pa ito ng mga boss ng mga 2 to 3 years mga boss. Yan, so ikakabit ko na lang ulit ito mga boss. And then kung nakikita nyo mga boss, kinalawang kasi ito mga boss. So nilinis ko and then pininturahan ko na lang din ng pintura na ready to spray ng na itim mga boss. So yan mga boss, ikakabit ko na ito mga boss. Hindi na lang tayo mag-tutorial sa pagpapalit ng lining dito sa likuran. Kasi nga good pa naman ang kanyang brake lining mga boss. So hanggang dito na lang muna mga boss. Hanggang sa susunod na update ito mga boss, pag nagpapalit na tayo ng drive belt at saka kailangan din natin magpalit nito ng tawag nito timing belt mga boss. So ayan, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa video tutorial natin. Maraming salamat mga boss, and ingat po kayong lahat mga boss. God bless.